Humarap ang NCR office ng Department of Public Works and Highways sa pagdinig ng Kamara tungkol sa flood control projects. Dito, derechahan silang tinanong kung mayroon nga bang mga ghost project sa rehiyon. Para sa ibang detalye, nasa linya ng telepono si JC Cosico. JC, ano ang naging sagot ng DPWH NCR? Ruth, walang ghost flood control projects sa Metro Manila. Yan po yung sinabi ng DPWH NCR nang diretsahan tunungin ng Kamara sa pagdinig kanina. Giit ng ahensya, wala silang contractor na binayaran ng buo nang hindi po tapos ang proyekto. Nagpaliwanag din sila doon sa 141 flood control projects na hindi umano na-coordinate sa Quezon City LGU. Sabi ng ahensya, naglabas sila ng memo sa kanilang district offices para i-coordinate ang mga proyekto sa mga lokal na pamahalaan. Sumatotal, halos 1,700 ang flood control projects sa Metro Manila mula pa noong 2022 at 450 yan ang ongoing. Sa ngayon ay ongoing din ang kanilang data collection doon sa binubuong drainage master plan para nga matugunan ang problema sa baha sa rehiyon. May mga LGUs na raw na nakapagsumite na kanilang mga inventory ukol dito. Present din Ruth sa pagdinig ng Committee on Metro Manila Development ang MMDA kung saan sinabi nga nila na meron silang natukoy na 10 areas para nga matayuan ng catchment facilities, rain catchment facilities nga para makatulong para maibsan ang pagbaha. Kabilang dyan ng Capaginaldo at Amoranto Stadium sa Quezon City. Kasabay nito ay iminungkahi rin ng MMDA ang pag-relocate sa mga informal settler na nakatira sa ibabaw po ng mga daluyan ng tubig. Routes na ngayon ay tapos na rin nilang linisin ang 17 doon sa 23 na priority esteros doon po sa ilalim ng Bayanihan sa Estero Program. Nalayan po linisin yung mga waterways para iwas baha sa Metro Manila. Ruth? Yan po ang Express Report ni JC Cosico. Mga kapatid, Ruth Cabalco, para sa mabilis na pasada ng mga balitang dapat niyong malaman, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.